pag-obserba, yung pagkakaroon ng pusong naglilingkod sa Diyos. Ito po ay isang bagay na mahalagang tulala natin sa ating Panginoon, na ito po ang isang bagay din nakita ni Pablo sa ating Panginoon na kanyang tinutularan. Yung pagiging lingkod, yung paglilingkod, yung pagiging servant. Ang sabi ng John 13:12-15, ito po yung kwento na kung saan ay hinugasan ng ating Panginoon yung paa ng mga disipulo. At ito pong action na ito ng ating Panginoon ay pagpapakita ng kanya pong paglilingkod. Pagpapakita po na itong mga disciples na ito, kahit siya ay tinuturing na guro ng mga disipulo, siya mismo bilang isang guro, hinugasan ang paa ng mga disciples. For them, na makipakita ng ating Panginoon na siya ay hindi bumaba dito sa lupa para maglingkuran, kung hindi para maging isang lingkod. Ang sabi nga, the Son of Man came not to be served, but to serve. Ako ay naparito hindi para ako ang paglingkuran, kung para ako ang maglingkod. Amen mo ba? Itinuro yun ng ating Panginoon, ipinakita yun ng ating Panginoon, na yun ay dapat nating tularan, na yun ay ma-imitate natin mula sa Kanya. Amen po? Paano maglingkod ang ating Panginoon? Hindi niya tinignan yung mga disipulo. So kung ano yung kanilang kalalagayan, bagkus siya bilang guro, may pagpapakumbaba, isa-isa niyang hinugasan ang kanilang mga paanan. At yun din po ang nais ng Diyos sa ating pong mga buhay. Sabi ni Pedro, "No, Lord, hindi mo huhugasan ng paa ko." Sapagkat para kay Pedro, ikaw ay aking guro. Hindi mo kailangang gawin yan. Pero anong sabi ng ating Panginoon kay Pedro? Kapag hindi ko hinugasan ang paa mo, hindi ka magkakaroon ng bahagi sa akin. Kapag hindi ako naghugas sa paa mo, hindi ko yan nahugasan, hindi ka magkakaroon ng bahagi sa akin. Kailangan mong maranasan mapaglingkuran kita. Para kung ganito, kailangan nating maranasan ang pag-ibig ng Diyos para magkaroon tayo ng bahagi doon sa Kanyang pag-ibig. Maranasan natin ang kaligtasan nagmumula sa Diyos para magkaroon tayo ng bahagi doon at maging tayo magamit upang ito'y maibahagi. Amen? Sapagkat never na mangyari sa ating hindi nating maranasan na maiparanas natin sa iba. Kailangan maranasan muna natin para ito ay dumaloy sa iba, tayo naman ang magparanas sa iba. Amen po ba? Alam niyo po ay isang katotohanan naririnig lamang po natin at para sa kapurihan ng ating Panginoon. Ayan po ang Ate Luz, sabi niya siya ay alam po natin ang ginawa ng Diyos bilang patotoo na sa kanyang buhay na siya po ay pinagaling ng Diyos mula doon sa, alam natin na parang wala ng buhay, pero siya po ay pinagaling ng Diyos. At ang sabi niya po, lagi niya pong kiniklaim at lagi niya pong sinasabi na yung mga kamay kapag naidantay niya sa may karamdaman, andun yung pananampalataya niyang siya ay nakakapagpadaloy din ng kagalingan. Bakit? Kasi una sa lahat, tinanggap niya yun sa Panginoon. At ngayon, bilang siya'y tumanggap, siya naman ang gagamitin ng Diyos para ano? Para dumalo yung kagalingan sa iba. Kasi, kung hindi tayo nagkaroon, hindi tayo pwedeng makapagbigay. Subukan mo nga na hindi ang isang taong hindi naman naligtas ay makakapagbahagi ba ng kaligtasan? Di ba hindi? Sino lamang taong makakapagbahagi ng kaligtasan? Una sa lahat, kapag naranasan niya, siya ay maligtas. Amen po ba? Halimbawa, nung mga nakaraan po na COVID, may mga nagpatotoo na sila po ay pinagaling ng bakuna, pinalakas ng bakuna. Nagpapatotoo sila doon at nag-encourage sila na magpapakuna
muna kayo. Kasi una sa lahat ay naranasan nila. Hindi ko po ipinopromote ang vaccine ha. Ito po ay akin lamang halimbawa. Amen? O sige, wag na yung vaccine. Isang gamot na lang. Na kapag halimbawa yung gamot na yun ay iyong ininom, naranasan mong ikaw ay gumaling. Di ba kapag may nakita kang isang taong may sakit katulad ng sakit mo, sasabihin mo dun sa isang tao, uminom ka nung ganito, kasi yan ang nagpagaling sa akin. Amen ba? Meron kang confidence na sabihin, gagaling ka kasi gumaling ako. Naranasan ko. Amen po ba? Kaya tayo pong mga lingkod ng ating Panginoon as we serve the Lord, kailangan nating maranasan ang kabutihan ng Diyos kasi yan ang gagamitin ng Diyos para maglingkod tayo sa iba. Yung kabutihan ating tinanggap. Kaya ngayon kapag tayo ay nakakita ng mga tao sa paligid natin nakakaranas ng pangangailangan, dumadalo yung kabutihan tinanggap natin. Gusto din natin ibigay. Gusto natin iparanas. Amen? So for us to be a servant of God, katulad ni Pablo, let us serve the Lord na tunay nating nararanasan ang kabutihan ng Diyos. Kaya tayo ay nagpapakalalim sa pagkilala at pananampalataya sa grasya at biyaya ng Diyos. Sapagkat ang nais ng Lord, yung mga bagay na ipinuno niya sa atin, yun ang mag-uumapaw sa buhay natin para magamit tayo sa iba. Kaya kapag ang puso natin ay pinuno ng Diyos, ng pag-ibig niya, yun po ang dadaloy sa ating kapwa. Amen? Kapag tayo ay pinuno ng kagalingan, yun ang dadaloy na din natin maranasan ng iba ang kagalingan. So let us serve the Lord. Katulad ng pagsiserve ni Pablo. Alam niyo po si Pablo, ang sabi nga niya, hindi na siya nag-asawa. Kasi nakikita niya ang buhay niya kapag siya ay nag-asawa, magiging hadlang lamang ito sa kanyang paglilingkod. Pero sinabi naman niya sa kanyang salita, kung ang pag-aasawa ay magiging hadlang naman para hindi kayo maglingkod, ay mag-asawa kayo. Amen? Pero dahil nga binuno ni Pablo ang kanyang buhay sa paglilingkod sa ating Panginoon, dahil meron siyang pusong isang lingkod ng Diyos na yun ang nakita niya sa ating Panginoon. Sabi ng Romans 1 verse 1, Paul as a servant of Christ Jesus, called to be an apostle, set apart for the gospel of God. Ang sabi ng kanyang salita na tumatak sa kanyang buhay, for to me, to live is Christ, and to die is gain. Sa akin ang mabuhay ay para kay Kristo. Ang maglingkod kay Kristo, ang magawa ang ipinapagawa ng ating Panginoon. At pag ako ay namatay, ito ay kapakinabangan pa rin para sa Kanya. Amen? Yun po ang nais ng Diyos na paglilingkod mula sa Kanya, kung ano yung ginawa ng ating Panginoon, yun dun po ang nais ng dumaloy sa ating mga buhay. Amen? Be a servant of Christ na meron kong pusong punong-puno